So maganda po yung pag-uusapan natin, yung tema natin ngayong umaga, patungkol doon sa Our Heavenly Father loves. Titingnan natin kung ano yung mga mahal ng Diyos. What does our Heavenly Father love to do? Ano yung bagay na mahal ng Diyos gawin? Tayo po ay hihiling sa Diyos na gabayan niya, tayo magpakumbaba sa kanyang harapan. Maraming pong salamat, aming amang Diyos, sa umagang ito. Kami po'y lumalapit sa iyong banal na presensya. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong paggabay at salamat. Dahil alam naman po namin, lagi mo kaming ginagabayan, tinutulungan, lagi mo kaming binibigyan ng karunungan, ng kaalaman at pangunawa na nagmumula sa Espiritu Santo. At Panginoon, kagalakan mo na ang bawat isa sa amin ay pahira ng iyong banal na langis, ang aming mga labi, ang aming mata, ang aming tenga, ang aming puso, ang aming buong katauhan ay binabalutan mo ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Thank you for anointing us, your people, Lord God. Sa mga anak mo na nasa kanilang tahanan, kasama yung mga anak mo na narito, idinadalangin ko, Panginoong Diyos, balutin mo ang bawat isa ng fresh anointing coming from you, Lord God. Thank you and praise you, Father. We pray na ang iyong mensahe, O Diyos, mabalot po kami ng iyong pag-ibig. Mabalot po kami, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan. Salamat ang presensya mo sumasa amin. Kaya sa umaga nito, idinadalangin po namin, Ama, na muli magpahayag ka sa amin. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, magpakilala ka ng lubusan, Panginoon. Salamat, ikaw ang unang nagmahal sa amin. Tinulungan mo kami, Panginoong Diyos, mag-respond dun sa pag-ibig na yun. Nung ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa aming mga puso, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, nagpapasalamat kami ng aming mga Diyos. At dinadalangin din namin na walang ibang pangalan na maitataas sa aming kalagitnaan maliban sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat, O Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Pag-usapan natin ito, no? What does our Heavenly Father love to do? Ano ba yung mahal na gawin ng Diyos? Our Heavenly Father loves to give His Son to the whole world. Sabi nila, no, maaari sabihin ng iba, Pastor, di ba binigay niya? Bakit nakalagay dyan, sinasabi mo, our Heavenly Father loves to give His Son to the whole world. Alam po natin na pag sinabing world, not the physical world, not the earth, but the people who are on earth who does not believe in Jesus. Yung mga tao na nandito sa daigdig na hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa taong yun yung kanyang anak na si Kristo Jesus. At alam po natin yung John 3:16, alam, this is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yung verse 17, sabi ng Bible, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So talagang ang Diyos, mahal ng Diyos na ibigay si Jesus sa mga tao. The greatest gift that God has given us to the world is His only begotten Son. Because apart from His Son, there is no eternal life. Kung hiwalay ho sa anak ng Diyos, nako, wala hong buhay na walang hanggan. Tingnan natin yung Romans chapter 5 verse 8. Ganito po sinasabi ng Bible. But God demonstrates His own love for us in this. Nakita mo ninyo yun? Isa ho sa napakagandang talata itong Romans chapter 5 verse 8. No? But God demonstrates His own love for us in this,
while we were still sinners. So, kanino i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sa mga sinners. Ibig sabihin, sa mga taong wala pa sa Diyos. Tayo yun nung wala pa tayo sa Diyos. Talagang gustong-gusto ng Diyos ibigay sa atin si Jesus. At alam niyo, nung tinanggap natin si Jesus, gano'n na lang ang kasiyahan ng Diyos sa langit. Libo-libong mga anghel ang nagkakasiyahan sa langit. Ang sabi pa ng Bible dito, while we were still sinners, Christ died for us. Si Kristo'y namatay para sa atin. So therefore, our Heavenly Father loves to give His Son to the whole world. Gustong-gusto ng Diyos yun. Ngayon, ibinigay niya na yung kanyang anak sa sanlibutan. Tayo ngayon na tumanggap kay Jesus, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan at kakayahan at ng rights at ng authority na ibigay si Jesus sa buong mundo. Amen? Nasasabihin natin sa mga tao, binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay. Yun yung number one na mahal ng Diyos gawin. Ibigay si Jesus sa sanlibutan. Our Heavenly Father loves to reveal His Son to us. Gustong-gusto ng Diyos na hindi lang basta ibigay sa si Jesus. Ang nais ng Diyos, makilala mo ng lubusan kung sino yung kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang sabi ng Galatians chapter 5, Galatians 1:15, babasahin ko po para sa inyo, no? But when it pleased God, who separated me, sabi ni Paul, from my mother's womb and called me by His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles. So in other words, ang sinasabi ni Paul, tinawag ako ng Diyos, pinili niya ako, inihiwalay niya ako, nang sa ganon maipahayag niya ang kanyang anak sa akin, at nang siya ay maipangaral ko doon sa mga hentil, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. Ngayon, yung sinulat na ni Paul, hindi lang para kay Paul yun, para sa iyo yun, kapatid. Tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, at kaya ka pinili ng ating Amang Diyos para ipakilala niya sa iyo kung sino yung kanyang anak na si Kristo Jesus. Amen? His Son Jesus is the way. His Son Jesus is the truth. His Son Jesus is the light. His Son Jesus is the good shepherd. His Son Jesus is the great I am. His Son Jesus is the great high priest. His Son Jesus is the King of kings and the Lord of lords. And His Son Jesus is the Christ, the Son of the living God, and He is the Savior of the world. Amen. Kaya nga, tama ho yung salitang, yung temang, Jesus is the answer. Si Jesus lang ho talaga ang tugon. Ano man yung pangangailangan mo, ano man ang problema mo, si Jesus kaya niyang katagpuin lahat ng pangangailangan mo. Yung mga taong nangangailangan ng pag-ibig, Jesus is love. Amen. Yung mga taong nalulungkot, Jesus is our comfort. Yung mga nangangailangan ng counselor, Jesus is our counselor. Kung kulang sa kaalaman, sa karunungan, Jesus is our wisdom. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Amen. So gustong-gusto ng Diyos ipahayag sa atin kung sino si Jesus. Kaya nga pagka pinapatanggap natin ang tao, sinasabi natin, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, bilang Diyos, at tagapagligtas ng iyong buhay. Because Jesus is God. Amen. Kaya pag kami nagsabing si Jesus, hindi siya Diyos. Ang liwanag naman ang sinabi ng Bible, oh, when God sent His Son into the world, hallelujah, praise the Lord. Ano ang sabi ng Bible? God commands all the angels to worship Jesus. Nung ipinanganak siya. Therefore, kung ang ating Ama sa langit nag-utos, let all God's angels worship Him, ibig sabihin, si Jesus ay Diyos at ina-acknowledge ng Ama na yung kanyang bugtong na anak ay Diyos. Our Heavenly Father loves to reveal His Son to us. At the same token, Jesus loves to reveal the Father to us. Amen? Gustong-gusto ni Jesus
ipakilala kung sino ang Ama sa akin. Kaya nga nung bumaba si Jesus, ang ipinakilala ni Jesus sa atin, yung Diyos Ama natin sa langit. That He is the Son of the living God, at meron tayong Diyos Ama sa langit na nagmamahal sa atin. Para ba sinasabi ni Jesus, kaya ako naparito sa daigdig dahil isinugo ako ng Ama para ako ang maging demonstration ng pag-ibig ng Ama. So Jesus, when He was here on earth, He represents the Father well. Amen? Kaya, kung gusto mong malaman ano yung damdamin ng Ama, tingnan mo si Jesus, malalaman mo. At in-express ni Jesus yun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hallelujah. Next, our Heavenly Father loves to save all people. Amen. Gustong-gusto at mahal na mahal ng Diyos na lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. Who, yung who doon tumutukoy doon sa God. God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, pag binuksan yung Bible nyo, all men. Ibig sabihin, mahal ng Diyos lahat ng tao at gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas. Paano sila maliligtas? They need to come to the knowledge of the truth. And Jesus is the truth. So para maligtas ang tao, kinakailangan niyang malaman ano yung katotohanan. Malaman niya kung ano yung nakasulat sa Biblia, at makilala niyo doon sa Bible. The Bible shows the way to Jesus. Amen. And Jesus shows us the way to the Father. Napakahalaga pong maintindihan natin yung 2 Peter chapter 3 verse 9. Ganito sabi ng Bible, ha? The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. Ang liwanag ho nun. Hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, but that all, ayun na naman yung salitang all, but that all should come to repentance. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, lahat ng tao nais ng Diyos maligtas. Lahat ng tao nais ng Diyos makaalam ng katotohanan. Lahat ng tao nais ng Diyos na maligtas. Lahat ng tao nais ng Diyos na makaalam ng katotohanan. At lahat ng tao nais ng Diyos na sila ay mag-repent sa kanilang kasalanan. Amen. So yun ho yung kalooban ng Diyos. Our Heavenly Father loves to save all people. Yun ang maganda. Nais niya lahat maligtas. Tanong, lahat ba maliligtas? Bagamat gusto ng Diyos yun, obviously alam natin yung sagot doon. Hindi lahat ng tao maliligtas. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao willing mag-repent. Sabi niya, He is not willing that any should perish because of sin, but that all should come to repentance. Alam ba ninyo na may mga taong gusto sa langit, gusto rin sa kasalanan? Alam niyo ba yun? Oo. Yung mga taong nagsasabing sila ay kilala nila si Jesus, tinanggap nila si Jesus, pero patuloy silang mamumuhay sa kasalanan, gusto nila pumunta ng langit, pero gusto rin nila sa kasalanan. Hindi ho uubra yun. Parang tubig at langis yun. The moment tinanggap mo si Jesus, the moment na ikaw ay iniligtas ng Diyos, amen, ang unang-unang kaligtasan na ipaparanas sa ng Diyos, kaligtasan sa kasalanan. Ibig sabihin, alisin ka niya dun sa kasalanan, patatawarin ka niya, lilinisin ka niya, bibigyan ka niya ng kapangyarihang makapamuhay sa katuwiran at kabanalan ng kalooban niya. Amen.
Hindi ho talaga God wants to save all people. But He wants men to repent from their sins. He wants men to return to Him, to our Heavenly Father. And He wants men to receive Jesus Christ as their personal Lord, God and Savior. Amen? Napakahalaga nun. Alam kong naririnig ng marami sa inyo itong tinig na ito. Madalas, maski ako kasama ako dun sa nagpe-preach na ang kaligtasan ay walang kondisyon. Habang pinag-aaralan ko yung Biblia at habang tumatagal nakikita ko, may kondisyon pala para maligtas ang tao. Sinisimplify ko na lang ho yung kondisyon Nakalagay ho lahat yun sa Bible Number 1 condition for a person to be saved. Gusto ng Diyos maligtas ka. Ang kondisyon na hinihingi niya, repent. Gaano kahalaga yung salitang repent? Ganito kahalaga yung salitang repent. Read the Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Makikita ninyo na ang unang nag-preach si John the Baptist. Ang preaching ni John the Baptist, ganito repent for the kingdom of God is at hand. In other words, the kingdom of God is here. Pagkatapos siyang mabautismon si Jesus at si Jesus ay doon sa temptation sa wilderness, and then when Jesus preached the gospel, the first message ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. In other words, yung gospel, hindi natin po pwedeng alisin yung repentance. Yes, our Heavenly Father loves to save all people. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? If you want to be saved, you need to repent from sin. Alam nyo, parang, eto lang mga nakaraang linggo, God opens my mind kasi hinahanap ko yung Great Commission sa Matthew meron, tama? Sa Mark may Great Commission. Tama? Sa Luke, meron ding Great Commission sa Luke. Ito nakalagay sa Luke. Ito yung Great Commission, babasahin ko para maintindihan natin na dito si Dr. Luke, ibinahagi niya rin yung laman ng puso ng Panginoon. Ang sabi ng Luke 24, verse 45, 46, 47. Ito yung Great Commission sa Book of Luke. Sabi niya rito sa Gospel of Luke, verse 45. Then He opened their minds so that they could understand the Scriptures. Amen? Yan ang kinakailangan natin ay pag-pray, that the Lord will open our minds so that we could understand the Scripture. He told them, this is what is written, that the Christ will suffer and rise from the dead on the third day, na ang Kristo ay magdurusa at mabubuhay mula sa kamatayan. Yung verse 46, ang tawag ho dyan, gospel. Yung sinasabi ni Jesus, si Jesus nagsasalita sa verse 46 kausap niya yung mga disciples. He appears to His disciples. At ang sabi niya, this is what is written, that Christ will suffer and rise from the dead on the third day. So ito yung crucifixion, death, and resurrection. Ang tawag natin yan, the peak of the gospel. Amen? Kasi alam naman natin yung gospel si Jesus. Ngayon, the peak of the gospel is crucifixion, death, and resurrection. Now, after sharing to them the gospel, verse 47, Jesus says, and repentance and forgiveness of sins will be preached in His name. Yun yung Great Commission sa Book of Luke. And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Nais ng Diyos na lahat ng tao ay magsisi at nais ng Diyos na lahat ng tao ay tumalikod sa kasalanan. Amen? At nais ng Diyos na lahat ng tao manumbalik sa Kanya.
The moment ang tao nakarinig ng Ebanghelyo, nagkakaroon siya ng pananampalataya, at yung pananampalataya niyang yun ang magpuudyok sa kanya upang talikuran ang kasalanan at manumbalik sa Diyos at tanggapin si Kristo. Amen? Kapatid, nais ng Panginoon na ikaw ay maligtas. 2 Corinthians chapter 12, verse 21. Basahin natin sa magandang balita. Sabi niya ganun dito. Nangangamba ako na pagparian kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Sino ang kausap ni Pablo dyan? Kristiyano o hindi Kristiyano? Mga taga-Korinto o hindi mga taga-Korinto? Mga unbeliever sa Korinto o mga Kristiyano sa Korinto? Ang kausap ni Paul dyan, lahat ho ng Pauline epistle, pang-Kristiyano. Dapat maging maliwanag sa atin yun. Wala ho kayong mababasa ng mga apostol na itong sulat na ito ay para sa mga pagano. Wala pong ganun. Lahat ng sinulatan nila, church. Nandyan ba kayo? So ito ang kausap niya, church. Sabi ni Pablo, nangangamba ako na pagparian kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid, at kahalayang hindi pa, napansin niyo yung salitang yun? Hindi pa pinagsisisihan at tinatalikuran. Nino? Noong mga kausap ng Kristiyano, ang sabi niya, baka pagdating ko riyan, nangangamba ako na pagdating ko riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko. Kasi doon sa 1 Corinthians, talagang grabe yung mga dinescribe niyang mga kasalanan, mga kapatid. Hindi na ho natin pag-usapan ngayon. Ang nais lang talaga ng Diyos, yung mga Kristiyano, makinig kayo sa akin, ha? Makinig kayo sa akin. Kung meron pang karumihan, at merong pakikiapid, at may kahalayan, at anumang kasalanan, ang contention ho kasi ganito. Naniniwala ba kayo na pag ang isang Kristiyano ay tunay na Kristiyano, hindi na siya mamumuhay sa kasalanan? Nakalagay sa 1 John yun. Ang tunay na Kristiyano, he cannot go on living in sin. Why? Because the seed of God is in him. Sino yung seed of God? Si Jesus. Nasa inyo yung binhi, nasa inyo. Kaya hindi talaga makakayanin ng isang tunay na Kristiyano yung magpatuloy sa kasalanan. Pangalawang tanong, kayo ba bilang Kristiyano, meron kayong alam na mga Kristiyano namumuhay sa kasalanan? Meron. We are not judging them. In fact, we love them. Pero meron. Kagaya rin meron din mga Kristiyano sa Korinto, sa mga taga-Korinto na namumuhay sa kasalanan. At ang sabi ni Paul, paano natin nalaman na namumuhay sila sa kasalanan? Kasi hindi pa, nakita niyo salitang yun? Hindi pa pinagsisisihan at hindi pa tinatalikuran. Ito yung mga Kristiyanong gusto sa langit, ayaw mag-repent. Walang ganon, kapatid. You cannot have both things. Gusto mo sa langit, tapos ayaw pang pagsisihan, yung karumihan, pakikiapid at kahalayan. In fact, doon sa Galatians, sinabi ni Paul, yung mga gumagawa ng ganitong mga bagay, yung mga namumuhay sa ganitong mga bagay, yung pamumuhay ng laman, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Balikan natin yung truth na gusto natin ipahayag. Our Heavenly Father loves to save all people. Kasama ka dun, kapatid. But you need to do 3 things. You need to repent from your sins. You need to return to our Heavenly Father, and you need to receive Jesus Christ as your personal Lord, your God and your Savior. Kailangan natin gawin yun. Yung invitation para ho doon sa mga first timer.
And at the same time, itong invitation ng prayer na to, prayer of repentance, kung kapatid, ikaw ay isang Kristiyano na, at alam mo na merong dapat iayos, meron pang hindi pa pinagsisisihan. Ito yung panahon na pagsisihan yon at talikuran yung kasalanan. Amen. Aanyayahan ko kayo sa isang panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagtalikod sa kasalanan, panalangin ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po'y sabay-sabay na manalangin, mga kapatid. Amang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami dahil inibig mo na lahat kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ako'y nananampalataya na si Jesus ay napako sa krus para sa aking kasalanan. Siya'y namatay upang pagbayaran ang kabayaran ng kasalanan. At siya'y muling nabuhay upang ako'y mapawalang sala. Panginoon, patawarin mo po ko sa aking mga kasalanan. Bukas ngayon ang aking puso. Jesus, pumasok ka rito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa panibagong buhay, sa buhay na walang hanggan. Hinihiling ko, Panginoon, pagdating ng takdang oras, dalhin mo po ang aking kaluluwa sa iyong kaharian. Diyan sa langit, ito ang aking panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, kung yung panalangin yan, sincerely pinanalangin mo, good news. Ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay nilinis na sa iyong mga kasalanan. Ikaw ay pinawalang sala na ng Diyos, kapatid. Naalala mo yung babaeng gusto nilang batuhin, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Nung kaharap niya na si Jesus, umiyak siya, tinanong siya ni Jesus, nasa na yung mga humahatol sa iyo? Tumingin yung babae, hilaw yung mga mata niya, malamang pinapahira niya yung kanyang luha. Sabi niya, Panginoon, wala na po. Sabi ng Panginoon, hindi rin kita hatulan, humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Kung inutusan ng Panginoon yung babae yun, hindi naman sinabi ng babae, parang imposible, Panginoon. Sinabihan niya, humayo ka. Kapatid, ngayon tinanggap mo na si Kristo, humayo ka. Pangaral mo ang salita ng Diyos. I-share mo yung karanasan mo at huwag ka nang mamumuhay sa kasalanan. Amen? Ang ipapamuhay mo na yung pamumuhay sa kalooban ng Diyos. And the moment you come to know God more and more, makikita mo na enjoy kasama si Lord. Amen? Next, our Heavenly Father loves to call us His children. Yun. Gustong-gusto ng Diyos yun eh. Natawagin niya tayong kanyang anak. Ang sabi rito ng 1 John chapter 3 verse 1, Behold, gustong-gusto ko itong ang talata ito eh. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Huh? What manner of love the Father has bestowed on us. Grabe, tinawag niya tayong kanyang mga anak. Ang sabi rito ng ibang translation, ganito eh. How great is the love the Father has lavished on us. Or lavished on us. Alam niyo yung salitang yun, kaya gusto ko yung salitang lavish na yun eh. Naalala niyo yung nakakita ka ng sanggol, karga-karga mo yung sanggol. Ngayon, hindi mo mapigil yung sarili mo, in-express mo yung pagmamahal mo doon sa sanggol, hinalikan mo yung buong mukha niya, ang tawag doon, lavished. Hinalikan mo yung pati puso, dinahalikan mo lahat-lahat.
Yun yung word na yung ginamit doon eh. How great is the love that Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. We are children of God. Amen. Pinapapak ka sa halik ng Diyos. Loves na loves ka ni Lord. Amen. Yung pisngi mo, kaliwat kanan, yung noo mo, lahat, pati leg mo, hinahalikan ni Lord. Na para kang isang sanggol at sinasabi niya, anak ko to. Amen. Ganyan ka ka-loves ni Lord. Naalala ko si Bunso, si Geng. Sabi niya, Daddy, anak mo ba ako? Nagulat kami lahat pare-pareho, nagtanong siya eh. Kasi yung edad siya ni AJ noon. Daddy, anak mo ba ako? Ha? Bakit mo tinanong? Bakit di mo ako tinatawag na anak? Kasi tawag ko sa kanya, Geng. Bakit di mo ako tinatawag na anak? O sige, huwag kang mag-alala, anak. Simula ngayon tatawagin kitang anak. Naupo na siya. Na gusto lang niyang matawag siyang anak. Kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. You are one of God's children. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Si John the Beloved ang nag-share. 2 Corinthians chapter 6 verse 18, ganito sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 6 verse 18. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters. Ayun yun eh. Sons and daughters. Kaya gusto ko itong talatang to sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18, kasi may nakalagay na daughters. Ang sabi ng Diyos, so I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Tingnan natin yung context niya na. Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Hanggang dito sa 18. Ganito ang sinasabi ng Bible. Tingnan natin sa NIV yan. Maganda yan. Sa NIV. Verse 14. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Tagalogin natin muna, bago natin ang magandang balita. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Verse 15. Sabi ng verse 15, maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Hindi naman po pwedeng mag-holding hands si Jesus at saka si Satanas. Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? Verse 16. O ng templo ng Diyos, sa Diyos-Diyosa ng mga pagano. Sabay sinabi ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Amen. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Pakitingnan sa NIV yan. Ang ganda niyan. Sabi ng Bible, basahin ko, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Verse 17. Ito sabi ng verse 17. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Verse 18. Ito yung maganda, verse 18. Para sa iyo ito, kapatid. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters. Hallelujah, says the Lord Almighty. Sino nagsasalita? Our Heavenly Father, the Lord Almighty, saying, you are my son, you are my daughter, I love you, my children. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Next, tingnan mo natin. Our Heavenly Father loves, ito na, He loves to fellowship with us. Gustong-gusto ho ng Diyos yun. Amen? Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 3,
Basahin ko muna itong 1 John chapter 1 verse 3. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, sabi ni John. And the moment you have fellowship with us, sabi ni John, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang ganda, no? Ang liwanag doon, no? Ang sabi doon, no? Our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Sabi ng 1 John chapter 1, verse 3. Sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, mabasahin ko, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Philippians chapter 2, verse 1, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, our Heavenly Father and His Son and His Holy Spirit, God wants to fellowship with us, His children. Amen? Papaano nangyayari yun? Ito sabi ni Jesus, simple lang, for where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen? Kung saan merong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. And when we fellowship together, kung saan nandoon si Jesus, nandoon ang presensya ng ating Diyos Ama sa langit. Amen. Nandoon ang presensya ng Espiritu Santo. And our fellowship is with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit of God. Amen. God, our Heavenly Father, loves to fellowship with us. Gustong-gusto ng Diyos yun. Naalala nyo si Adan at saka si Eva nung magkasala, nagtago sila sa Diyos. Doon nagkaroon ng unang hide and seek, no? Tago-taguan. Alam niyo kung sinong unang lumapit? Sinong unang lumapit? Yung tagalangit, bumaba ng earth. Bagamat all-knowing God siya, nung bumaba siya, tinawag niya si Adan at si Eva, Adan, Eva, nasan kayo? Alam natin, alam ng Diyos lahat. Kaya lang pag ito yung dapat natin maintindihan, kapatid. Pag ang Diyos nakikipag-fellowship sa tao, pakinggan niyo ako ha, lumilevel siya sa tao. Dahil pag hindi siya lumilevel sa tao, hindi maiintindihan ng tao ang Diyos. Merong isang kwento na merong snow, and then suddenly, yung may-ari ng bahay, nagulat siya, yung bintana niya na merong moist at may snow, biglang may bumalandra, boom! Di nawala yung moist. Nakita niya may ibon bumangga doon sa salamin. Ang ginawa niya, nilapitan niya yung ibon. Gusto niyang tulungan yung ibon nasaktan, hindi ka basta-basta makalipat. Palayo sa kanya, tumatakbo palayo sa kanya, pinipilit kumampay. Sabi niya, kung kaya ko na yung ibon, para maintindihan mo gusto kitang tulungan. Sabi niya gano'n. Gagawin ko kaya lang hindi. Naalala niya bigla ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, nagkatawang tao yung Diyos. Amen. Lumedel sa atin. Sa Garden of Eden pa lang, lumedel na siya. Pagbaba niya, Adan, gusto niya kasi ng fellowship, Adan. Eva, nasan kayo? Nagsalita yung mag-asawa, nandito po kami, Panginoon, nagtatago po kami. Lumedel pa rin ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, alam ko. Kasi kinain, hindi. Ang ginawa ng Diyos, lumapit siya, halika kayo. Lumapit yung dalawang yun niya. Nagtanong ang Diyos, lumebel sa tao. Gusto niya talaga makipag-fellowship, gusto niya makipag-usap, o gusto niya talagang Sabi niya, kinain niyo ba? Nakuha niyo, kinain niyo ba? Buti hindi sinabi natin, di ba all-knowing ka? Ang gusto kasi ng Diyos, ganito kapatid, bagamat alam na niya, tatanungin ka pa rin niya. Kasi,
Hindi yun para sa kanya, para sa iyo yun. Para alam mo kung ano sagot. Para alam mo kung ano sinagot mo sa Diyos. Amen? Nakuha nyo? Nandyan ba kayo? Hindi yung para sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung sasagot niya eh. Para kay Adan yun. Kinain. Alam niyo ba tinatanong ng Diyos si Adan? Anak, kinain mo ba? Ba't nagtatanong? Gusto ng Diyos mangumpisal si Adan. Tama? Gusto ng Diyos mangumpisal si Adan. Nasabi niya, Lord, kinain ko eh. Ang hindi naiintindihan ni Adan at ni Eva, dahil dun sa kasalanan, yung fellowship nila apektado na. Nakuha nyo? Eto, pakinggan nyo ha. Yung Diyos, kahit may kasalanan sila, lumapit pa rin eh. Tama? Gusto pa rin eh. Doon mo makikita na nung makasalanan pa lamang si Adan at si Eva, kasalanan na eh, makasalanan na eh. Lumapit pa rin ang Diyos. Gustong-gusto niya makipag-fellowship. Nandiyan ba kayo? Gusto niya eh. Kinain mo ba? Kaya niya tinatanong, gusto ng Diyos magmumula sa bibig ni Adan, Lord, sorry. Patawarin mo kung nagkasala ako. Gusto ng Diyos. Hanggang ngayon, ganun din ang Diyos. Amen. Magsusori ka naman, magsabi ka naman ng Lord, sorry po. Patawarin mo ako. Nandyan ba kayo? Mahal ka ng Diyos, walang magbabago doon. Pero ikaw ang tinatanong ng Diyos, anak, kumusta na fellowship natin? How is our fellowship? Yung fellowship na yan, one time pinroblema ko yan bilang Kristiyano. Paano ba makipag-fellowship sa Diyos? Ang sagot ng Panginoon sa akin, yung dalawa doon sa Emmaus, naglalakad, nag-uusap yung dalawa tungkol kay Kristo na napako sa krus. And then suddenly, here comes Jesus. Oh. Yung Diyos katabi na nung dalawa, wala pang kamalay-malay. Diyos yung katabi na si Jesus. Sabi ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? Grabe no! Sa kagustuhan ni Jesus makipag-fellowship sa tao. Bagamat alam niya kung ano pinag-uusapan, nagtanong pa rin, ano pinag-uusapan ninyo. Sumagot yung isa doon sa dalawa eh. Ikaw lang ba hindi nakakaalam? Bro, headline yung trending. Ang alin? Si Jesus, napako sa krus, pero sa amin ng mga kasama namin, nabuhay daw siya. May nga nakakita nga, hindi nga namin maintindihan eh. Ginawa ni Jesus, binuksan yung scripture from Genesis to Malakay. Kasi wala naman silang Matthew, Mark, Luke dyan nung time na yun. Naglalakad sila yung dalawa, manghang-manghang, grabe to. Kasi kabisado dito yung, yung Old Testament. Wala silang kamalay-malay si Jesus. And I found out na gustong-gusto ng Diyos makipag-fellowship sa mga taong mahal ang Diyos. At mahal ang salita ng Diyos. Kasi kung mahal mo si Lord, mamahalin mo yung salita ng Lord. Amen. Kasi kung ganito yan eh, pansinin nyo, ang nagpe-fellowship lang talaga, ang nagsasama-sama, yung kung pare-pareho ng hilig. Tama, mali. Yung mga mahilig mag-chess, magsasama-sama yan. Oh, hindi nag-uusap yan, pero magkaibigan yan. Mag-oras yun. Tapos magsasalita, check. Mating. Kasi magkakasama sila. Yung mahilig mag-basketball, magkakasama yun. Amen? Yung mga mahilig kay Lord, magkakasama yun. At yung mga nagmamahal kay Lord at mahilig sa salita ng Diyos, nagpe-fellowship yun. Yun din ang ka-fellowship ni Lord. Amen? Kaya sabi ni John, truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. When you pray, praise, worship, and when you meditate the Word of God, you are fellowshipping with Elohim. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Our Heavenly Father loves to hear us call Him Abba, Father. Kung ano yung intimate na tawag mo sa iyong ama. Kasi iba-iba naman tayo kung ano tawag natin sa ama natin. No? Tawag ko sa tatay ko, tatay. Ang tawag ko sa amang ko, ama. Yung mga anak ni amang, tatay ko at mga uncle ko, auntie ko, ang tawag nila kay amang, amang din. Kasi yun yung intimate way of calling their father, amang, ina. Yung iba tawag nyo, papa, yung daddy, kung ano man. Ngayon, yung intimate name na itinatawag mo sa ama mo, yun ang tawagin mo sa ama mo.
May mga Kristiyano ang tawag sa Diyos, Daddy God. Ang gusto ko yun. Daddy God. Ang galing yun. Daddy God. Dito, Abba, Father. Dun sa Mark chapter 14, verse 36, ito yung time na si Jesus nakaluhod dun sa Garden of Gethsemane. Alam, sabi ni Jesus ganito yun, Abba, Father, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Doon sa panahon na si Jesus nandoon sa Gethsemane at namimigati, talagang lumabas sa bibig ni Jesus, Abba. Hindi niya napigil Abba, Abba. Abba, Father. Daddy, Daddy. Papa ko. Amang. Kung ano man yung gusto mong itawag sa Diyos bilang Ama mo sa langit. Alam niyo ho ba, the highest title in heaven and on earth is to be called Father. Aliwanag ko lang sa inyo kung bakit highest title yan. Alala niyo si David? Sabi niya, Solomon, my son, is king. Inilis ni David yung kanyang corona at inilagay niya kay Solomon. Dati ang alam kong highest title in heaven and earth, king. Hindi pala. Kasi nung inilagay niya yung corona niya kay Solomon at si Solomon ay hari na. Di mataas na si Solomon, hari na. Inalis niya na yung corona niya. Alam niyo ang nangyari? Si David pa rin, nung nabubuhay siya, ang nagsabi kay King Solomon kung ano yung dapat niyang gawin. Therefore, mas mataas pa rin si David kay Solomon. Bakit? Solomon is king, but Solomon's father, David, is higher than him because David is the father of Solomon. Naintindihan natin? Ganun din. Si King Jesus, my Father, our Heavenly Father. Amen. Yan ba kayo? Kaya tinuruan tayo ni Jesus, when you pray, pray this way. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Kinilala natin siya as Yahweh, kinilala natin siya as Jehovah God. Romans chapter 8 verse 15, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him, by the power of the Holy Spirit in us, we cry, Abba, Father. Galatians 4:6 says, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave. Galatians 4:7. But a son. And since you are a son, God has made you also an heir. So our Heavenly Father loves to hear us call Him Abba, Father. Ibulong nyo ngayon, sabihin nyo nga, Abba, Father. Amen. Hallelujah talaga doon. Meron tayong Abba Father in heaven. Our Heavenly Father loves to give good gifts to His children. Ayun. Yung ating Diyos, Ama sa Langit, gusto niyang magbigay ng magagandang regalo sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. Binanggit niya yung good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? How much more? Your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Amen? Yung anak ko noon, nagpapabili ng tawag dito, rollerblade. 2,000 yata yan, mahal nun, rollerblade. Si Jed, sabi, gusto ko ng rollerblade.
Ano ba yung blade? Delikado yata yung blade na hindi, ano yun, parang skate, ano, parang skate shoes, kaya lang meron yun sa harapan. Magkano naman yun? Mga 2,000 daddy na luna. Anak, maghingi ka sa Lord. Bilang ka naman daddy. Lagi pag humingi ka minsan, sinasabi humingi kami kay Lord. Isang araw may bit si Jed. Roller skate. Ano tawag doon? Roller blade. Ilan ang gulong noon, gang? Apat na gulong noon, 4. Tuwan-tuwa siya eh. Sabi ko, saan galing yan? Sabi ni Jed sa akin, kay Lord. Ano yan? Galing din sa bumagsak sa langit, binigay siya ni Lord. Hindi, daddy, di ba nagpapabili ako sa inyan? Oo nga, saan galing yan? Nandun doon, sa hintayan ng jeep, merong ano doon, naghihintay siya. Tinawag siya nung nagtatawag ng ano, buwan-dala, kaya po tawag natin doon, ano, barker, no? Barker. Tinawag siya, halika dito. Nakita mo ba yung sapatos na yan? Opo. Hindi ko alam kung kanina yan. Kanina pa dito yan. Maupo ka dyan. Pinaupo siya. Maghihintay ka lang ha. Hindi ko alam kung ilang minuto ano. Pagka walang kumuha niyan, sa'yo na yan. Pag may nagtanong, total makikita naman kita dito. Sorry mo. Siyempre, ayaw ko nung maganda nung condition. Naupo siya. Kahit katagal-tagal. Sige na nga. Sa'yo na yan. Anyway, eto na. Tuwan-tuwa sila. Talagang bigay po ni Lord yun. Eto na, nagro-roller skate na sila. Si Jed, si Geng, si Tate. Ay, pagbalik nila, bangas-bangas yung pisngi, yung siko, yung tubo. Sabi ko sa kanila, ayan, alam niyo kung bakit ayaw kaibigan yung roller skate. Nakapambili. Ganun ang Diyos, natutuwa siya magbigay. Ngayon, simpleng illustration lang yun. Kagaya nga sinabi ni BJ, yung laptop, di ba? Simpleng illustration lang yun. Pero alam ba ninyo, merong sinabi si Jesus na ibinigay sa atin ng Diyos na tinawag niyang good gift. Sabi niya rito sa Luke chapter 11, verse 11, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Sino sa inyo mga ama? Pag humingi yung anak ninyo ng isda, bibigyan nyo ng snake. Walang gano'n, di ba? Daddy, gusto ko mag-ulam ng bangus. O ito, snake na lang ulam mo. Walang gano'n, ama. Or if he has him for egg, gusto ko ng itlog, nilagang itlog, daddy, o kaya sunny side up, o kaya scrambled egg. Huwag na anak, maglalaga na lang ako ng scorpion. Walang gano'n. Tama? Kasi sabi niya, verse 13, Luke 11:13. If you then, though you are evil, grabe sa bigat ng sinabi ni Jesus, no? Kausap niya yung mga tao. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask Him? So that one of the greatest gifts that God has given us, aside from His Son, is the Holy Spirit. Amen? Nandiyan ba kayo? Kaya nga pansinin niyo, pag nagpapatanggap tayo, Panginoong Yesus, pumasok ka sa puso ko, lagi nating isinasabi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi ang pumasok sa atin, the Holy Spirit, the Spirit of Christ. Gustong-gusto ng Diyos magbigay ng magagandang bagay sa kanyang mga anak. Amen? Nandiyan ba kayo? Alam ho ninyo, ang kinakailangan lang gawin talaga, humingi. Yun lang talaga sekreto doon. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Amen? Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. James chapter 1 verse 17. Ito sabi ng Bible, babasahin ko ha. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Yun lamang daw hong mabubuti at ganap na mga kaloob ang ibinibigay ng Diyos. Kaya pag may nangyari sa isang taong hindi mabuti at hindi ganap, hindi galing sa Diyos yun. James 1:17, sabi ng God's Word ganito, every good, present, and every perfect gift comes from above, from the Father who made the sun, moon, and stars. The Father doesn't change like the shifting shadows produced by the sun and the moon. Hindi pala ibig sabihin niya nun.
ang Diyos natin nagbibigay ng mabubuting bagay at mga ganap na mga kaloob at hindi siya nagbabago. Amen. Yun ang maganda sa ating Diyos. Hallelujah. And our Heavenly Father loves to answer our prayers. Hindi lang ho basta nakikinigan doon sa panalangin natin. Gusto ng Diyos na tugunin ang ating mga panalangin. Sabi niya sa Matthew chapter 18, verse 19, Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. John chapter 15, verse 16, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. So, kitang-kita natin, that our Heavenly Father loves to answer our prayer. 2 Corinthians chapter 1, verse 20, For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Ano man yung prayer request mo ngayon, ano man yung pangangailangan mo ngayon, ano man yung desires ng puso mo ngayon, gustong-gusto ng Diyos tugunin yan. Gustong-gusto ng Diyos na katagpuin yung pangangailangan mo. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon bilang anak ng Diyos na yumuko sandali, pikit mo yung mata mo, hindi tuloy mo yung puso, isipan mo doon sa langit, kung saan si Kristo nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan, ang liwanag ng sinabi ng salita ng Diyos, gaano man karami ang mga pangako ng ating amang Diyos sa langit, lahat ng yan ay oo kay Kristo Jesus. Kaya sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, ang isinasagot natin, Amen, so be it. Ano ang laman ng puso mo, kapatid? Ano ang gusto mong hilingin kay Lord? Ito yung tamang panahon at pagkakataon na hingiin mo yun kay Lord. Amen. Hilingin mo kay Lord ano man yung kahilingan na yun. At ako ay makikipag-agree sa iyo. Maraming pong salamat, aming amang Diyos. Ang iyong mga anak na kayo po nakapikit sa iyong presensya, O Diyos, nakatuon ang puso at isipan sa iyong banal na trono. Humihiling, Panginoon. At ikaw lamang ang nakakaalam kung ano yung mga kahilingan na yun. Ano po yung mga requests na yun, Panginoon. Salamat, sinabi mo sa iyong salita, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God, and the peace of God that surpasses understanding shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Salamat, Panginoong Diyos. Dinig mo yung request ng iyong mga anak. Batid mo, Panginoon, yung desires ng kanilang puso. Whether it be spiritual, emotional, physical needs, O Lord God, material needs, or even finances, alam po namin, gusto mo tugunin dahil ikaw ang nangako, whatever you ask in me, whatever you ask in me. Salamat sa pagtugon mo sa panalangin ng iyong mga anak. Yung mga nangangailangan ng kagalingan, salamat. You are our Jehovah Rapha. Yahweh Rapha, ikaw ang aming manggagawa. And we rebuke every form of sickness and disease in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na sa pamamagitan ng latay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo na ang iyong mga anak.
Walang uri ng sakit na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon. Ano man ang pangalan ng sakit na yan, masigit dyan ang pangalan ni Jesus. The name of Jesus is above every name. And every name must bow in the name of Jesus. Kaya lahat ng uri ng sakit at karamdaman, inuutos at name your sickness, my brothers and sisters, and command them to live in Jesus' name. Inuutosan namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman na lumaya sa katawan ng mga anak ng Diyos dahil ang katawan nila ay templo ng Diyos. In Jesus' name. Salamat po ng maraming Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid, and let us have our benediction. Hallelujah. Now unto Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy, to the only wise God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty, power and authority. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you shalom, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody will say, Amen.